Itinigil mo na ang pagtetext sa kanya, hindi ka na tumatawag, at bigla ka na lang nawala. Gayon, inisip mo, ano kaya ang nasa isip niya? Inisip ka ba niya? Nagmamalasakit pa ba siya? O nakapag-move on na siya? Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan sa mga lalaki. Mas komplikado kaysa sa inisip mo ang nangyayari sa isip ng babae kapag itinigil mo ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa kung namimiss kanya o hindi. Isa itong psychological na proseso na dahan-dahang nagaganap. Kapag naintindihan mo ito, babaguhin nito ang paraan na paglapit mo sa relasyon. Gayon, ipapaliwanag ko ng eksakto kung ano ang nararamdaman ng isang babae kapag hindi mo na siya kinakausap. Hindi yung inaasahan mo, hindi yung sinasabi ng mga pick-up artist, kundi ang totoong nangyayari sa isip niya, based sa psychology at totoong human behavior. Hindi ito tungkol sa manipulation. Tungkol ito sa pagintindi sa realidad ng koneksyon ng tao at kung ano ang nangyayari kapag bigla itong naputol. Stage 1. Confusion at pag-alala. Ang unang nararamdaman ng babae kapag bigla mo siyang iniwan ay hindi yung inisip ng karamihan sa lalaki. Hindi ito agad kalungkutan o matinding pangungulila, ito ay kalituhan. Sinusubukan na utak niya na lutasin ang isang puzzle. Bakit nagbago ang pattern? Isipin mo, lagi kayong nagte-text, tumatawag, gumagawa ng plano, tapos bigla, wala. Radio silence. Hindi agad isipin ng babae na naglalaro ka o nawalan ka ng interest. Ang unang inisip niya ay practical. Kung lagi kang nagte-text araw-araw at biglang tumigil ng walang paliwanag, magtataka siya kung may nangyari. Baka may sakit ka. Baka may nangyari sa trabaho. Baka may emergency sa pamilya. Sa stage na ito, baka subukan niyang makipag-ugnayan 1 o 2 beses, hindi dahil needy siya, kundi dahil tunay niyang inintindi ang kalagayan mo. Karaniwan, casual lang ang tono ng mga mensahe niya. Hey, okay ka lang ba? Hindi kita naririnig lately. Kumusta ka? Ang tagal ng confusion stage ay depende sa kung paano nagtatapos ang komunikasyon ninyo. Kung nagkainitan o nagkaroon na hindi pagkakaunawaan, maaaring diretso na siya sa ibang emosyon. Pero kung maayos naman ang lahat bago ka nawala, kalituhan ang mangunguna sa kanyang unang reaksyon. Sa utak niya, ganito ang nangyayari. Nare-review niya ang mga huling interaction nyo, sinusubukang alamin kung ano ang nagbago. May nasabi ba siyang mali? May misunderstanding ba? Napalampas ba niya ang senyales na umurong ka? Karaniwan, tumatagal ito mula ilang oras hanggang ilang araw, depende sa dating pattern ng komunikasyon. Kung madalas kayo mag-text sa isang araw, mapapansin niya agad ang katahimikan. Kung bihira naman, maaaring ilang araw bago niya maramdaman ang kawalan mo. Mahalagang insight, sa stage ng kalituhan, may goodwill ka pa. Binibigyan ka niya ng benepisyo ng duda. Inaasahan niya na may makatuwirang paliwanag. Hindi pa nagbabago ang nararamdaman niya sa iyo, sinusubukan lang niyang intindihin ang pagbabago sa sitwasyon. Stage 2, frustration at irritation. Kung nagpapatuloy ang katahimikan ng walang paliwanag, nagsisimula ng magbago ang emosyon niya. Lumilitaw ang frustration. Dito niya nararamdaman ang inis na hindi ka nag-communicate ng nangyayari. Kahit na may pinagdadaanan ka, ang kakulangan ng simpleng komunikasyon ay nagsisimula maging parang kawalan ng respeto. Okay, gets ko na baka busi ka, pero hindi ka ba pwedeng mag-send ng kahit isang text para malaman kung buhay ka? Mahalaga ang stage na ito dahil ipinapakita nito na may malasakit pa siya sa iyo, sapat na para maapektuhan siya ng katahimikan mo. Ang indifference o kawalang interest ay susunod pa lang. Ang frustration ay nangangahulugang mahalaga ka pa rin sa kanya, nakakainis lang ang pagkawala mo, hindi irrelevant. Sa stage na ito, mas critical ang isip niya. Sinusuri niya ang maturity at communication skills mo. Bakit hindi niya lang sinabi kung ano ang nangyayari? Bakit kailangan niyang biglang manahimik ganito? Stage 2, continued. Frustration at inis. Kung subukan niyang makipag-ugnayan muli sa phase na ito, nagbabago ang tono ng mga mensahe niya. Nagiging mas diretso ito, minsan may halong inis. Hindi ko alam ang nangyayari, pero ang katahimikan mo parang bata pa sa pag-isip. Kung ayaw mo makipag-usap, sabihin mo na lang kaysa biglang mawala. Sa stage na frustration, nagsisimula na rin siyang kausapin ang mga kaibigan niya tungkol sa sitwasyon. Dito nagiging interesante para sa iyo. Ang mga kaibigan niya ay malaki ang impluensya sa kung paano niya na-interpret ang katahimikan mo. Maaari nilang sabihin, baka busi lang siya. Bigyan mo siya ng space. Naglalaro lang siya. Huwag mo siyang habulin. Hindi siya gaanong interesado. Move on ka na. Baka may pinagdadaanan siya at hindi lang niya alam kung paano mag-communicate. Alin sa mga interpretasyong ito ang tatanggapin niya ay depende sa ilang bagay. Paano ang relasyon ninyo bago ang katahimikan, ang kanyang mga karanasan sa mga lalaki deti, at alin sa mga kaibigan niya ang may pinakamalakas na boses sa circle niya. Delikado para sa iyo ang stage ng frustration dahil dito nagsisimula siyang magtayo na emosyonal na pattern.
Pinoprotektahan niya ang sarili niya para hindi maging tanga sa pagmamalasakit sa isang taong parang hindi nagmamalasakit kahit man lang magpadala ng simpleng mensahe. Ang stage na ito ay maaaring tumagal mula ilang araw hanggang ilang linggo. Mas malakas ang koneksyon ninyo bago ang katahimikan. Mas matagal siyang mananatili sa frustration bago lumipat sa susunod na stage. Mahalagang tandaan, sa stage ng frustration, emosyonal pa rin siyang invested. Nainis siya dahil may pakialam siya. Nainis siya dahil naapektuhan siya ng katahimikan mo. Mahalaga ka pa rin, pero unti-unti nang nagmi-minimize ang pagkakataon mo. Stage 3. Sakit at rejection. Kung magpatuloy ang katahimikan na matagal, ang frustration ay nagiging mas malalim at mas masakit. Ito ang stage ng hurt o sakit. Dito nararamdaman niya ang totoong epekto ng pagkawala ng komunikasyon. Hindi na siya gagawa ng mga palusot para sa iyo o magbibigay ng benepisyo ng duda. Nagsisimula siyang tanggapin na ang katahimikan mo ay isang desisyon, hindi simpleng circumstance. Pinipili niyang hindi makipag-usap sa akin. Hindi ako sapat na mahalaga para kahit basic na komunikasyon lang. Sa stage ng hurt, nagiging personal ang katahimikan mo. Hindi na ito tungkol sa pagiging busi o may pinagdadaanan ka. Tungkol ito sa pakiramdam niyang siya ay na-reject, hindi pinapansin, at hindi mahalaga. Ang phase na ito ay psychological na mas komplikado dahil na-trigger ang mas malalim na insecurities. Kahit ang pinaka-confident na babae ay may moments ng self-doubt at ang unexplained absence mo ay nagpapa-activate ng mga tanong sa sarili. Ano ang nagawa kong mali? Hindi ba ako kaakit-akit? Sobra ba ako? Kulang ba ako? May nakahanap na ba siya mas maganda kaysa sa akin? Sa stage na ito, maaring balik-balikan niya ang mga nakaraang interactions ninyo sa sobrang detalye. Sinusubukang hanapin ang eksaktong sandali kung saan nagbago ang lahat. Naghahanap siya ng closure na hindi mo ibinibigay, kaya nag-imbento siya ng sariling kwento para maintindihan ang sitwasyon. Dito rin siya pinaka-vulnerable sa ganap na pagtigil sa pakikipag-ugnayan sa iyo. Maaari niyang i-block ang number mo, i-unfriend sa social media, o i-delete ang contact mo, hindi dahil galit, kundi bilang proteksyon sa sarili. Ang impluensya ng mga kaibigan niya ay mas malakas sa stage na ito. Kung sinasabi nila na mag-move on na siya, mas receptive siya sa payo nila. Kung hinihikayat siya na makipag-ugnayan muli, baka gawin niya, pero mas may halong kalungkutan kaysa inis ang tono. Maraming lalaki ang hindi naiintindihan. Dito sa stage na hurt nagaganap ang tunay na emotional damage sa kahit anong koneksyon na meron kayo. Hanggang gayon, maaari pang maayos ang lahat sa isang malinaw at sincere na komunikasyon. Pero kapag nasaktan na siya ng husto dahil sa katahimikan mo, kahit paliwanag ay hindi naganap makakapag-restore ng trust. Natututo niyang ikaw ay isang taong nawawala kapag may problema, isang taong hindi nagko-communicate, handang saktan siya sa pamamagitan ng pagkawala. Mahirap itong i-unlearn. Karaniwan, tumatagal ang stage ng hurt mula 1 hanggang 3 linggo, pero ang epekto emosyonal ay maaaring mas matagal. Kahit na makalimutan niya ang sakit sa huli, binabago ng karanasang ito kung paano kanya tinitingnan at kung gaano siya kakayahang mag-invest sa kahit anong future connection. Stage 4. Pagtanggap at paglayo. Pagkatapos maranasan ang kalituhan, frustration, at sakit, may nagbabago sa kanya. Narating niya ang punto ng pagtanggap. Hindi masayang pagtanggap, kundi resigned acceptance. Ganito siya. Ganito ang sitwasyon. Kailangan ko nang mag-move on. Ang stage na ito ay kilala sa emosyonal na paglayo. Tumitigil na siyang tingnan ang phone niya na sana makita ang pangalan mo. Tumitigil siyang suriin kung ano ang nagkamali. Tumitigil siyang mag-alala sa dahilan ng katahimikan mo. Dito nagsisimula ang indifference o kawalang interes. At ang kawalang interes ay mas mahirap lampasan kaysa galit o sakit. Kapag galit ang isang tao, may emosyonal pa rin siyang energy na nakatuon sa iyo. Kapag indifferent, naging irrelevant ka na sa kanya. Sa stage ng acceptance, gumagawa siya ng praktikal na desisyon para sa buhay niya nang hindi iniisip ang tungkol sa iyo. Mas madalas siyang lumabas, sumasang-ayon sa mga dates sa ibang tao, at inuuna ang energies sa friendships at activities na hindi ka kasama. Hindi niya ginagawa ito para ipag-init sa iyo, totoo siyang sumusulong. Ang self-talk niya ay nagbabago, karapat-dapat ako sa taong nakikipag-communicate. Hindi ito tungkol sa akin, problema niya ito. Hindi ako maghihintay sa isang taong malinaw na hindi ako prioridad. May mas magandang match para sa akin doon sa labas. Kung tatawag o magme-message ka sa stage na ito, madalas ang sagot niya ay malamig at maikli. Hindi dahil naglalaro siya o pinapahirapan ka, kundi dahil wala na siyang emotional na investment sa connection. Naging bahagi ka na lang ng nakaraan niya, hindi na kasalukuyan. Sa acceptance stage, malinaw na rin sa kanya ang pattern ng behavior mo. Nakikita niya na ang katahimikan mo ay hindi isolated incident, kundi paraan mo sa pag-handle ng discomfort o conflict.
Nakikita niya na maaaring paulit-ulit mo itong ginagawa sa iba at ulitin mo rin sa hinaharap. Ang clarity na ito ay empowering. Sa halip na sisihin ang sarili o mag-obsess sa kung ano ang nagkamali, nakikita niya ang sitwasyon kung ano ito, incompatibility o ang kakulangan mo sa mature na komunikasyon. Ang mga kaibigan niya na dati divided sa kung dapat bakang bigyan ng chance, gayon unanimous na sa pagsuporta sa kanya na mag-move on. Lahat nakikita na mas maayos siya nang wala ang taong kumokontrol sa komunikasyon sa pamamagitan ng katahimikan. Maaaring mangyari ang acceptance sa loob ng ilang linggo o abutin na ilang buwan. Depende sa lalim ng connection ninyo at kung gaano siya kakayahang mag-invest sa isang taong hindi reciprocate. Stage 5. Pag-move on at paglago. Ang huling stage ay kapag hindi lang niya tinanggap ang sitwasyon, kundi aktibong nag-move on. Hindi ka na parte ng araw-araw niyang inisip. Naging learning experience ka na lang, isang kwento na maaring ibahagi bilang cautionary tale o halimbawa na hindi niya papayagan sa future relationships. Sa stage na ito, maraming nangyayari, totoong masaya at fulfilled siya nang wala ka. Hindi niya pinipilit o finect ang sarili. Talagang kontento siya sa buhay niya at excited sa hinaharap. Nakikipag-date siya sa iba, hindi para i-distract ang sarili sa iyo, kundi dahil bukas siya sa genuine connections sa mga taong present talaga. Nakakuha siya ng perspektibo. Nakikita niya ang maganda at ang mga red flags sa connection ninyo. Natutunan niya ang tungkol sa sarili niya, kung ano ang kailangan niya sa relasyon, kung ano ang hindi niya tatanggapin, at kung ano ang tunay na interest kumpara sa settle niya sa iyo. Nakapagtayo siya ng mas matibay na boundaries. Itinuro sa kanya na katahimikan mo na karapat-dapat siya sa consistent na komunikasyon at hindi dapat tanggapin ang disappearing acts bilang behavior ng adult. Mas kaya na niyang i-recognize at iwasan ang parehong pattern sa iba. Kung tatawag ka sa stage na ito, karaniwan ang response ay magalang pero malayo. Maaaring sagutin kanya na maikli bilang courtesy, pero wala na siyang interest na ibalik ang dating connection. Talagang nakalampas na siya. May ilang babae na hindi nasasagot, hindi dahil galit, kundi dahil nakikita nilang walang saysay na buksan muli ang chapter na sarado na. Nagkaroon ka na ng pagkakataon makipag-communicate, at sarado na ang window. Sa moving on stage, maaaring maramdaman niya na salamat siya na natapos ang lahat sa tamang panahon. Nakita niya na ang isang taong nagrahandle ng conflict sa pamamagitan ng pagkawala ay hindi tama sa kanya at nakatulong ang karanasang ito para maging mas matatag, mas matalino at mas maingat sa future relationships. Panghuling katotohanan, ang discomfort o conflict na hinahandle sa pamamagitan ng pagkawala ay nagpapakita na hindi siya magiging magandang long-term partner. Ang magang exit, kahit masakit, ay nagligtas sa kanya mula sa mas malalim na investment sa isang unhealthy pattern. Kapag narating na babae ang stage na ito, bihira nang may balik. Nawala na ang emotional investment, ang curiosity sa iyo, at ang hope na maaaring mag-workout ang relasyon. Nakasara na siya ng pinto, hindi dahil sa bitterness, kundi dahil sa self-respect. Hindi lahat ng babae dumadaan sa 5 stages na ito sa parehong order, at hindi rin par-pareho ang timeline. May ilan na laktaw ang stage, may ilan na bumabalik sa nakaraang stage, may mabilis sa acceptance, at may iba na matagal. Ang progression ay depende sa lalim ng connection bago ang katahimikan, mas malalim, mas matagal at mas masakit ang dorny. Attachment style. May anxious attachment na babae maaaring mas matagal sa early stages, habang ang avoidant attachment ay mabilis sa detachment. Past experience. Kung naranasan na niya ito dati, mas mabilis makaka-move on. Self-worth. Kung mataas ang self-esteem, mas mabilis dumaan sa stages dahil nakikita niya na ang katahimikan ay tungkol sa kanya, hindi sa sarili nila. Kung iniisip mo kung ano ang nararamdaman niya pagkatapos mo itigil ang komunikasyon, kanungin mo muna ang sarili. Bakit mo iniisip yon? Kung tunay kang nagmamalasakit at may circumstances na pumigil sa iyo, mag-reach out kang gayon nang may tapat na paliwanag. Kung ginawa mo ito bilang strategy o test, intindihin na hindi ka nag-generate ng desire o nagpapapursige sa kanya. Pinapadaan mo lang siya sa psychological process na magtatapos sa kompletong pag-move on niya. Kung hindi ka na interesado, sabihin mo ng direkta, nag-enjoy ako sa pagkakakilala sa iyo, pero sa tingin ko hindi tayo bagay. Mas mahirap sabihin, pero mas maayos kaysa iwan siya sa masakit na limbo. Bottom line, ang katahimikan ay hindi misteryoso o attractive. Ito ay wala lang. At ang pagkawala, kapag hindi pinaliwanag at disrespectful, hindi nagpapalalim ng pagmamahal, pinapagalaw nito ang puso para mag-move on. Ang nararamdaman ng babae kapag itinigil mo ang komunikasyon, kalituhan, frustration, sakit, pagtanggap, at sa huli, kompletong indifference. Hindi ito tungkol sa manipulation o laro. Ito ay tungkol sa basic human psychology at kung paano natin pinoproseso ang rejection at abandonment. Takeaway, ang komunikasyon ang pundasyon na healthy connection. Kung interesado ka, ipakita consistently.
Kung hindi ka na interesado, sabihin direkta. Kung may pinagdadaanan at kailangan ng space, ipaalam. Ang katahimikan ay hindi lakas, ito ay avoidance. At ang pansamantalang discomfort na honest communication ay mas mabuti kaysa sa pangmatagalang damage ng pagkawala ng walang paliwanag. Pumili ng komunikasyon kaysa katahimikan. Pumili ng respeto kaysa avoidance. Pumili ng pagiging adult kaysa pagiging ghost.